Protektahan ang taong bayan sa mga wala sa tamang pag-iisip. Oh my goodness, ang banta hindi lang sa banta ng panlulusob ng mga dayuhan, ang banta mas matindi kung guni-guni yung banta ng paglulusob, kung kapraningan yung banta ng pagkalusob, dahilan para isakripisyo ang buhay ng mga Pilipino. Bukbong sanlatahan, nasaan kayo? Protektahan ng taong bayan. Yan ang obligasyon ninyo. Kaya napakahalaga, attorney, na maipasa itong panukalang batas ni Congressman Pulong Duterte. Ito na naman tayo mga padli. Panukalang mandatory drug test sa mga tatakbong politiko at kasalukuyang politician. Hinarang ng young guns ng Kongreso. Mas mainam daw tawaging young guns tong mga ito kaysa sa young guns. Panukalang mandatory drug test ni Pulong Duterte, hinarang ng young guns ng Kongreso dahil daw unconstitutional. May paliwanag nga po dito si Harry Roque sa komentong ito ng young guns. Sabi ng kilalang vlogger ni Duterte, mas mabuti raw na tawaging tawaging young guns kaysa sa young guns. Anong masasabi nyo dito mga padli? Magbutuhan nga tayo. Which is better? Young guns or young guns? Ito yung young guns na to mga padli. Ito yata yung mga batang mambabatas na nasa Kongreso ngayon. Mas magaling daw ang mga ito kaysa sa mga matatanda. Yun ang sabi nila. Ano kaya ang masasabi ni mga padli ni kalimutan ko to ni Attorney Harry Roque tungkol dito sa pahayag ng young guns na to? Panoorin po natin ang video. Okay, Attorney, pasok. Pulong Duterte na sasailalim sa hair follicle ay isasantabi na lamang itong ganitong panukala. Well, gaya na akin sinabi, ang desisyon ng Korte Suprema dito at sa Amerika, hindi po pwedeng dagdagan yung mga kwalifikasyon para tumakbo sa isang eleksyon. Kaya, dun sa kasong yun, sinabi ng Korte Suprema, yung additional requirement na drug testing para sa mga kandidato ay labag sa saligang batas. Okay. Pero, ang Korte Suprema dito at sa Amerika nagsabi rin kung ito'y magiging requirement para sa panunungkulan sa gobyerno, sa pribadong sektor, at sa mga paaralan, yan po ay valid, constitutional. Kasi binabalanse ng Estado ngayon yung banta ng pinagbabawal na droga at saka yung karapatan ng mga mamamayan nga para magkaroon ng privacy. At sabi nila, kung ito naman ay requirement for continued employment, may karapatan ng gobyerno na masiguro na walang drug addict sa gobyerno. Yun! Dapat masiguro na walang drug addict sa gobyerno. Mga abogado talaga ang gagaling magsalita, no? Kaya hindi mo na paghahalata kung ang isang abogado nagsisinungaling o hindi. Mahuhusay sa pananalita, no? Sabi nitong kakilala ko, sana all daw abogado. Sana all abogado.
At ganun din naman yung mga nag-i-empleo sa pribadong sektor. Kapag kasi drug addict ka, anong gagawin niya? Di ba? Baka mamaya magwala pa yan, no? In a state of, ewan ko ba, mag-amok yan dahil hindi naman imposible nag-aamok yung mga... Kasagsagan ng State of the Nation address o kaya State of the City address naganap ng itak tapos ng habol Nang hamon. Inaanap si kumpare. Adik, kapag hindi sila nakakakuha ng kanilang gamot, nung kanilang bisyo, no? So yan po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Yan naman po ay ayon sa saligang batas kung para sa empleo sa pribado at pampublikong mga trabaho. At sa eskwelahan. Yung Yun ang malinaw na paliwanag. Kung kinakailangan talagang gagamitin sa mga itong mga nakaupo na, kung kinakailangan, hindi bawal. Kumbaga legal ang tawag doon. Ang sabi ng Korte Suprema, kung hindi dapat kung hindi dapat palitan kung ano yung nakasulat sa mga requirements sa mga tatakbong politiko. Kung may mapapalit naman ay unconstitutional. At kung brother, dito sa mga nakaupo, kung kinakailangan daw itong mga nakaupo na kung kinakailangan sumailalim sa drug testing, kung kinakailangan ay legal. Pwede naman pala Ang sinasabi ang constitutional nitong mga young guns ni young guns na pati tuloy ako young guns ng Kongreso, unconstitutional daw yung ni Pulong Duterte. Napaisip tuloy tayo mga padre, pati ba naman yung pagpasa ng mga bill na yan mapupolitika pa. Alam nyo ba mga padre kung ano ang number 1 na problema ng bansang Pilipinas? Ito ang pamumulitika. Dahil hanggat may mga politikong pamumulitika lang ang alam, lalong ihirap ang bansang Pilipinas. Dahil walang gagawin niya mga politiko na yan, kundi magsiraan ng magsiraan. Hindi na magtatrabaho yung mga yan. Ang babantayan na lang nila yan mga yan yung mga baho ng mga kalaban nila sa politika. Imbis na magtrabaho at maghanap ng solusyon sa kahirapan, ang hinahanap baho ng kalaban. Yan ang number 1 na problema ng Pilipinas. Yan ang kinakailangang unang mawala sa dugo ng mga politikong pulpul na mga tao. Alam niyo po kasi itong mga young guns, mga padli, ito ang mga number 1 na tumitira sa Duterte family. Nagkataon na yung magpapasa ng bill kabilang sa Duterte. Yan, anak ni ex-president Duterte. Kaya ayun, hindi pala hinarang, kumbaga pinuna. Sinasabing unconstitutional daw. Ang sabi ng Korte Suprema, kung kinakailangan naman daw ibig sabihin legal.
Parang mga ayaw ang mga pa-drug test nitong mga young guns no? Parang kagaya lang din ng mga nung kakilala natin, takot sa drug test. Kakilala nating lahat yan, yung tao na yan, yung takot sa drug test na yan. Alam nyo kung itong mga politiko na ito, kung talagang gusto nilang magpa-drug test. Matagal na nilang ginawa yan Hindi na kailangan sabihin sa kanila, hindi na kailangan pilitin. Alam niyo po ito mga padli, itong bill na ito na ipinapasa ni Congressman Pulong Duterte. Kung tutuusin, makabubuti sa bayan to. Di ba number 1 na problema ng bansa natin yung tungkol sa hit ngagba na yan? Bakit hindi nila payagang maipasa to at maaprubahan para naman malaman talaga kung may mga matitinong namumuno sa atin na hindi protector ng mga ngagba? Hindi mo maiwasang mapapaisip kung taong bayan ba talaga ang pinoprotektahan nila o itong mga kababayan nilang ngagba rin kagaya nila. Baka kapag naipasa itong bill na to tapos naaprubahan naging batas bihira na lang ang tatakbong bihira na lang sa mga politikong to ang babalik sa pangangampanya. Atin pong ipagpatuloy itong mga komento ni Attorney Harry Roque. Saan na ba yung video natin? Nasaan na yun? Mali pala ito Hindi ko na tuloy makita. Ayan. Ni Congressman Pulong is mandatory na every 6 months yung lahat ng mga elected na, so ibig sabihin nakaupo na, tsaka yung mga in-appoint niya ng mga opisyal, isa sa ilalim sa hair follicle. Hindi ito yung maghahain pa ng COC. Yun yung diniklara ng constitutional. Yun nga hindi naman para sa election ito. Yung mga nanunungkulan na sa gobyerno, whether be it halal o tinalaga sa gobyerno. Ayan. Yun ang ibig kong sabihin kanina. Medyo nahirapan lang ako sa alam nyo na Ilocano medyo hirap sa pagtatagalog Baka meron pumuna dito sa video ko na hindi mo alam ang pinagsasabi mo, report ka ng report. Pasensya na po mga patli, alam nyo na, hindi ako purong Tagalog. Pero ito yung binabanggit ko kanina. Yan. Hindi ito para dun sa mga kampanya pa lang na kumbaga itong bill na to ay para sa mga nakaupo na, yung mga nangungurakot na, para ito dun sa mga nanunungkulan na, itong mandatory drug test na to. Wala pong masasama doon. Yes, walang masama. Kung walang itatago, di magpatest. Yung mga ayaw, ang tanong, ano kayang dahilan? Yuha, why not drug test? Diba? Ito, attorney, wala akong nakita sa sa John Hopkins, pero meron akong nakita dito sa American Addiction Centers. Dandararan! Itong epekto ng pulburon! Ito, video. Effects on mood, emotions, and mental health. Sabi dito, epekto sa pag-iisip. emosyon at mental health. Sabi dito, both freebase or yung crack at powdered cocaine can cause long-term damage to mental health,
which appears in the form of mood or emotional disturbances. Pagbabaliw In short na na. nakakaapekto sa paiba-ibang mga moods at saka sa kalusugang mental. Oh. Because the drug interferes with dopamine reuptake, long-term use may alter the brain's ability to regulate dopamine activity. Other serious long-term changes to mood and mental health include auditory Meron pa akong nabasa minsan. Alam niyo, stalker ako eh. Naghahanap ako talaga ng mga videos ng mga ano dito sa YouTube na para may mai-report din ako eh. May nabasa ako minsan. Sabi nila. Nung lumabas nga itong bali-balita na papasa daw ng bill si Pulong Duterte. Dito nga sa mandatory drug test na to para sa mga nangungurakot na. Merong nag-comment. Politiko. Unahin mo muna pamilya mo. Biruin mo yun. Kalaban niya sa hindi niya kalaban sa politika yun. Kumbaga magkaiba lang sila ng pananaw sa buhay. Pananaw sa politika pala. Magkaiba lang sila ng pinaniniwalaan sa politika. Yun, ang tamang ano ron. Nung nabalitaan nga nila itong bill ni Duterte, ang sabi ng politikong yun ay okay yan, pero unahin mo muna ang pamilya mo. Ang ibig sabihin po ng politiko na yun, dapat daw mauna muna magpa-drug test ang pamilya ni Duterte. Ibig sabihin, bago sila. My goodness. Hey. Tuloy po, Attorney Harry Roque. hallucinations. Ay nako, yung guni-guni. paghahalusinate, yung may mga nakikita na wala naman, no? Mga guni-guni, ayun, nagkakaguni-guni, hallucination yun. Oo. Parang yung lulusubin ng Pilipinas ang China, di ba? Parang yung SMNI, talagang baka pinababagsak ang gobyerno. Ano pa? Restlessness. Ayun, hindi mapakali. Oo, hindi So- mapakali, parang kiti-kiti. Oo. Ano yan? Hindi makatulog din. Hindi rin So, makatulog. malaki na yung eye bags Oo. niya. Paranoia. Ayun na nga, pagkapraning. Yan ang pinakamalaking epekto dyan, pagkapraning. At napakatindi po ng epekto ng pagpapraning kapag ikaw ay gagawa ng desisyon. Gagamit ka ng dahas, miski hindi kinakailangan dahil ikaw ay naging praning. Ano pa? Psychosis. Ayun, yung kabaliwan. Mental condition where a person loses touch with reality. Yun, wala na. Nasa ibang mundo. Kumbaga, wala na siya sa realidad. May sariling mundo. Wait lang, Attorney, nawawala na ako sa topic. Baka sabihin ng mga trolls fake news ako. Title ng content ko iba sa content mismo. Ito, hanapin na lang natin yung para sa akin, yung mga padre. Salis na habang nakasaludo sa isang nasyonal na holiday, nakuna na mayroong powdery white substance sa malapit sa ilong. Nako, patay na. Anong ginawa dun sa ano, pinunasan? Ano ba yan? Kinakailangan hukbong sandatahan. Protektahan ang taong bayan sa mga wala sa tamang pag-iisip. Oh my goodness, Ayan na. ang banta hindi lang sa banta ng panlulusob ng mga dayuhan. Ang banta mas matindi kung guni-guni. Yung banta ng paglulusob, kung kapraningan. Yung Presidential Guard yata yun mga padre yung nakapansin dun sa sinasabi ni Attorney Harry Roque na powdery substance na nasa malapit sa ilong ni Presidente Bongbong. Presidential Guard yata yung nakapansin kaya nilapitan niya si Presidente Bongbong. Sabi siguro Sir,
May kulangot po kayo sa ilong. Malay ba natin kung ano yung sinabi, di ba? Ito naman si Harry Roque powdery substance kagat. Baka naman kulangot lang Tuloy! Banta ng pagkalusob, dahilan para isakripisyo ang buhay ng mga Pilipino. Bugbong sandatahan, nasaan kayo? Protektahan ng taong bayan. Yan ang obligasyon ninyo. Kaya napakahalaga, attorney, na maipasa itong panukalang batas ni Congressman Pulong Duterte. Hindi lamang sa presidente. Unconstitutional nga raw, sabi ng mga yanggons. So talaga, ang kulit mo din. Hirap nito kapag naipasa na sa kamara, tapos na ano ng kamara, tapos dumating sa presidente, hindi pipirmahan ng presidente, no? Pati presidente sabihin niya, unconstitutional. Kundi para sa lahat ng mga elected officials na magsasailalim sa mandatory drug test dahil imagine that yung epekto ng paggamit ng pulburon o cocaine ng attorney o anumang illegal na droga ay nakasalalay yung kinabukasan ng inyong mga nasasakupan, attorney, ng ating bayan. Dahil Attorney, dagdag ko lang din, kasi nahiwa-hiwalay na ngayon yung mga Pilipino. Bagat may mga naniniwala pa rin sa administrasyon, meron na nagdadalawang isip at nagtatanong na rin. The Budol Company. Oo, pero hindi ba, mas, di ba mas... Attorney, sinasabi mo daw na nabudol ka, member ka ng Budol Company kasi sabi nila to sabi ng mga PBBM Army o parang BTS lang may sariling PBBM supporters yan. Kaya mo daw sinasabi na nabudol ka kasi hindi ka nabigyan ng posisyon sa cabinet. Nagtampo ka raw, attorney. Kaya ka nag-iinarte ngayon. Sabi nila yun, hindi ako nagsabi noon. Kumbaga, mas epektibo para ma-unite mo ulit yung taong bayan is mapabalik mo yung tiwala, di ba? Nasa tamang pag-iisip. Oo, na kailangan mo na patunayan na hindi yan totoo yung mga kritiko. Ito'y malaking sampal sa mga kritiko. Ito, resulta. Hair follicle drug test, naka-live sa RTBM. Naka-live stream, kinuna ng buhok hanggang sa ipinasok dun sa machine kung ano man ang gagawin hanggang sa paglabas ng resulta. At saka pag ginawa nila yan, mangyayari muli ginawa nila sa eleksyon kasi nag-i-issue naman ito sa eleksyon. So, ang ginawa niya, nag-urine test. Kaya lang, syempre, urine test hanggang 3 hours lang, wala nang epekto yan. Pero di ba, matapos mangyari yun, tumahimik lang kritiko. Kaya nga naman, si Mr. President naman kasi kailangan ng taong bayan na malaman yung totoo. Ayaw mo magpa-drug test. Para ka namang takot na magupitan ng buhok niya. Bira naman si Mr. President. Pa-drug test na po kasi kayo.